ito na lumabas yung mga sama ng loob nyo? Parang ngayon lang ata sila Nakapagsalita nag-usap-usap kayo? Oo, parang ngayon lang kayo nag-usap-usap. So sana, itong pagkakataon na ibibigay namin ulit sa inyo, na makakasama nyo si attorney, si doktora at si father, makita ninyo yung kahalagahan ng mga payong ibibigay nila para sa inyo, para din sa ikagaganda ng buhay nyo at para maayos na ang problemang ito. Alam mo bang meron kang obligasyon ding suportahan ng nanay mo? Alam po po, kasi dalawa na lang po kami sa buhay. Kaya Wala na nga. po yung tatay ko. At pag sinabing suporta, hindi lang nauwi yun sa pagbibigay mo ng pera. Financial, oo. Hindi, akala mo lang yun. Umuwi ka na sa inyo. Mas mabait pa. Mas mahal daw kasi siya ni Aling Eva kaysa sa nanay niya. Imposible Umuwi ka yan. na. Yung pagmamahal ko, mas higit yung pagmamahal Ang nanay mo yun, oh. Yung nanay mo ito, sa'yo. medyo nagkulang ka noon. Ay ngayon, dapat Kasi yung mo, utak 7 natin, taon na nung wala 12 si years old tayo, Arnel inisip sa iyo, natin, ay ay, dapat yung mga dubli kasama po, ng nanay double ko, time po yun, lasinggero, ha? ganito, ganyan. Mamahalin mo siya. May sarili ka At ng ikaw utak naman, ngayon, nakakaintindi kuya, ka na. Makakapagtrabaho hindi ka ka na. maging hadlang sana. Kamusta po, Attorney Ben? Mukhang may mga bagay tayong nadiskubre habang kayo po ay nagka-counseling sa ating mga bisita. Tama po kayo, Chang. At nalaman nga natin na wala na pala sino man sa mga anak ni Aling Aniseta na nasa kanyang poder. Akala natin kanina yung dalawang anak niya ay nasa kanya. Yung pala ay wala na rin. Subalit, gayon pa man, nais pa rin niya ngayon na kunin sa kanyang poder itong si Ariel. Alam niyo po, Aling Aniseta, palibasa itong inyong anak ay nasa hustong gulang na. Nawala na po yung karapatan ninyo bilang kayo, ang ina niya ay makasama pa rin niya sa inyong poder. So, ang pakiusap na lang natin ay pakiusapan natin si Ariel na kung maaari ay bumalik na sa'yo dahil ang nakikita natin kasi dito, kung mananatili si Ariel naman sa poder ni Aling Eva, ay baka naman Arnel ay makasira siya ng pamilya. Sapagkat alam natin na si Jojo at si Eva ay sila lang ang pamilya. Nag-iisang anak si Jojo. Kaya't sana bigyan mo, Arnel, ng pagkakataon na ang mag-inang ito si Jojo at Eva ay magkasama. Yun lamang. Alam niyo, Aling Inasita, akala ko hindi totoo. Pinipilit kong isipin na yung si Arnel ay gumagawa lang ng istorya na talagang ang pinapahalagahan niyo lang po ay si Mang Renato. Pero wala po yung inyong mga anak eh. 4 na anak yan. Wala po lahat sa inyo. So sino po ang pinapahalagahan niyo ngayon? Talagang si Mang Renato lang. Pag napupunta sa trouble itong si Arnel, bakit siya naghihinanakit kahit kailan sa lahat po ng mga problema na hinarap ni Arnel ni hindi kayo pumunta. Napapatrouble na po yung bata, kaya ganun na lang ang hinanakit niya. Sana kahit po 19 anyos na yan, may pagkakataon pa po. Ipakita niyo yung pagmamahal na yun. Kung sakasakali makukuha niyo yung 16 and 14 years old, bakit hindi kayo magsama-sama at ipadama niyo sa kanila kung paano maging responsable at mabuting ina. Yun lang po. Siyang napag-alaman po natin ang isang napakagandang aral po ngayong episode na ito. Unang-una po, ang maling prioridad sa buhay ay po yung nagiging sanhi ng pagkawatak-watak po ng mga anak, relasyon ng mag-asawa o anuman. So dito po ay nagkahiwa-hiwalay po ang mga anak mo, Aling Nisitas, dahil po ang prioridad mo, ang binigyan mo ng halaga ang iyong napupusuan. Kung nais natin magkaroon po ng mabuo muli ang pamilya, isa lang bagay ang solusyon, magparaya, magbigay. So, kung ikaw, Arnel, ay mahal mo ang ina mo, ay magparaya ka na. Bitawan mo na si Aling Eva at bumalik ka rito. At yung 7 taon na wala ka sa pilang yun na, ay ibuhos mo ang sarili mo upang matuto mong mahalin at matuto mong tanggapin ang minamahal ng iyong ina. Salamat po. Thank you sa mga binigay na payo. Of course, ni Father, ni Doktora, at ni Attorney. Ating Jelly, may mensahe ka ba sa ating mga bisita? Ang masasabi ko lang siguro sa isang pamilya o kahit broken family o kahit buo ang pamilya, siguro para ang mga bata ay
piliin nilang mas maging masunuring bata, piliin nila na sa bahay sila, siguro dapat yung kinagagalawan nila sa bahay ay maging masaya o maayos para hindi na sila maghahanap pa sa mga kaibigan, sa mga barkada ng kanilang kaligayahan, hindi ba? Maaaring wala masyadong oras dahil nga kailangan magtrabaho, pero bilang ito ay iyong pamilya, ito ay iyong mga anak, gagawan mo ng paraan. Salamat, Ating Jelly. Aling Inasita, ano po ang desisyon ninyo? Yun na nga po ang gusto ko mangyari, yung magkakasama po kami sa bahay. Kaya nga po, inuna ko po itong panganay na makauwi sa amin. So ano pong pakiusap ninyo kay Arnel ngayon? Sana, Arnel, umuwi ka na sa atin. Dahil pag umaalis ako sa bahay, wala naman akong maiwan. Kaya hinayaan ko na lang yung mga kapatid mo doon dahil walang mag-aasikaso. Pag umaalis ko, maglalabada. Pag uwi ka na sa bahay, siguro uwi na rin yung dalawang kapatid mo. Ako na mismo kukuha doon. Arnel, nakikiusap na ang nanay mo. Opo, uwi na po. Ha? Babalik na po. Uuwi ka? Opo. Okay. Ay, hindi ko pa rin pala alam, Aling Inasita, kung ang desisyon po ninyo ay paano kayo ni Mang Renato. Pag-usapan po namin dalawa. Kasi pwede ko pong isakripisyo ang sarili ko na hindi ako makipaghiwalay sa kanya para sa mga anak ko. Kasi para pong, yun lang po ang inaasahan ng mga bata, wag naman po kayo magagalit, Mang Renato. Pero kung talagang nagmamahalan po kayo ni Aling Inasita, kaya po ba ninyong sakripisyo yun? Na kung sakali pong yun ang ipakiusap ng mga bata, Mang Renato? Ako magagawa, yun ang kagustuhan ng mga anak ko eh. Kaya ko naman magpaubaya eh. Oo. At hindi naman ho talaga dapat kayo makipagkompetensya dun sa mga bata po. Nakita po ninyo yung sinasabi namin dito, Aling Inasita, kayo po ang hinahanap ng mga anak po ninyo. Kailan po ba ninyong sinabihan ng anak nyo na mahal nyo siya? Lagi ko naman po sinasabi sa kanya yan. Kaso po, siguro po dahil sa problema niya, siguro po hindi niya ako naiintindihan. Kailan po ninyo huling niyakap ang bata? Nung magsakita po kami nitong June, na nakikiusap po ako sa kanya na umuwi na sa bahay. Binati niyo po ba ng kaarawan niya? Apa. Pinagluto po ba ninyo? Nagluto po ako kahit wala po sila sa bahay. Siya sa bahay nung birthday niya, July 20. Nagluto po ako ng pansit. Pinagluto ko po siya. So Arnel, mahal ka rin naman pala ng nanay mo. Hindi rin naman ho siguro masama na yakapin po ninyo ang anak ninyo. Uwi ka na sa bahay naman. At Arnel, pwede mong yakapin ang nanay mo. Walang masama doon. Nanay mo yan. Salamat sa pag-aalaga mo sa anak ko. At Aling Eva, alam namin po na si Jojo lang ang anak ninyo at kayong dalawa na lamang ngayon sa buhay, kailangan po na si Jojo rin ang pahalagahan po ninyo. So, Mang Renato, pwede po ba kayong lumipat dun sa upuan na yon at pakiusapan lang natin si Aling Eva na siya dito naman at kayo po doon, Aling Inasita. At Jo, gaya nga ng sinabi ko sa'yo kanina, kayong dalawa na lang ng nanay mo, kaya magpakabait ka rin, ha, Jo? Oo. At Aling Inasita, kunin po ninyo ang pagkakataon na ito na marahil ang inyo pong anak na si Abigail o baka po may nakakakilala po sa kanya, manawagan po kayo. Abigail, kung nasaan ka man anak ngayon, sana maalala mo nang bumalik sa akin. Di mo lang alam kung gaano na para na akong mabaliw sa sa'yo, kaiisip. Matagal kitang hinahanap, naglakad ako. Kung saan ang mga bahay, ampunan, nag-ano ako ng mga litrato mo. Pero hindi kita nakita. May dala po ako litrato niya. Asaan po ang litrato ni Abigail? Sige po. Pinasero ko sa na po. Apo. Ito po yung So
So muli, mga kapatid, ito po si Abigail nung siya po ay ilang taon, Aling Enesita? Nung siya po ay 9 years old. So kung meron pong nakakilala o nakakakita po sa ngayon kay Abigail, pwede po kayo makipag-ugnayan sa amin dito po sa aming pong programa sa Face to Face. At kung meron po mga numero na naka-flash sa inyong mga TV screens, pwede po kayong tumawag dyan. Kung makakapagbigay po kayo ng impormasyon kung saan po pwede naming puntahan para po matulungan natin si Aling Enesita na makuha po si Abigail at maibalik po sa kanyang ina. Maraming salamat po, Aling Enesita. At kami pong lahat dito ay umaasa na sa pamamagitan po ng programang ito ay kahit paano po mahanap po natin si Abigail. At ngayon po, na magkapiling na po kayo ni Arnel, sige po, umupo na po kayo. Yung dalawa po ninyong anak ay sana nga rin po bumalik na sa inyo at magawa po ninyong maparamdam yung pagmamahal na matagal na po nilang hinahanap galing po sa kanilang ina. Salamat po sa inyo. Salamat at kahit paano po, sana nakatulong ang programa sa inyo. Amina na po tayo mga kapatid, may mahalagang aral na naman po tayong natutunan. Wala nga pong secret formula, sabi nga nila, ang pagiging perpektong magulang. Pero may paraan para maging maayos ang relasyon natin sa ating mga anak. Simple lang daw po ito. Gawin natin ang mga tungkulin natin bilang mga magulang. At sana rin ang mga anak, bilang mga anak, ay gawin din po ang inaasahan sa kanila. At ito ay nagbubunga ng isang maayos na tahanan kung saan nahuhubog po ang maayos na buhay ng bawat nakatira dito. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, hindi mo kailangan magpaka-perpekto basta't ginagawa mo ang mga bagay na inaasahan sa iyo ng taos sa puso. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid sa pagtutok nyo sa amin araw-araw. Salamat din sa iyo, Hans Marcel. At syempre pa sa Dance Squad. Kay B1B2, thank you. Sa pinakamamahal nating trio, Tagapayo. Salamat din sa mga sausawero at sausawera sa Broadway Studio, pati na rin ang nakatutok sa buong mundo. Salamat po sa inyo ang ating mga mahal na OFW. Salamat po, mag-ingat po kayo palagi sa mga bisita natin na nagtiwala po sa ating programa. Salamat po sa inyo. At syempre, sa ating ultimate sausawerang si Ateng Jelly. Ateng, bukas ba makakasama ka namin ulit? Di natin alam. Abangan nyo yan. Kaya naman mga kapatid, abangan nyo rin araw-araw ang Good Morning Club, 5 a.m. to 7:30. Siyempre, dito pa rin sa TV5. At ang Untold Stories tuwing Sabado. Muli, ako po ang inyong pambansang kapitana, ang inyong siyang Ami, na hindi po magsasawang magpaalalang ang problema. Pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga